Nakaabang na mga tol ang Iran kung sakaling magkakaroon ng ground invasion ng Amerika, no? Sa mga mahalagang lokasyon nito kabilang ang Kharg Island. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon sa militar ng Iran mga kapatid, nag-aabang na sila sa banta ng ground invasion ng Amerika dito sa Kharg Island at Strait of Hormuz. Ibig sabihin mga kapatid, troops on boots. No? Ground na to mga tol, pwedeng mga tangke, mga sundalo, hindi na basta-basta mga missile at mga eroplano to, no? Sabing ganon mga kapatid, nakaposisyon na daw ang Iran sa gitna ng banta ng ground invasion ng Amerika sa mahalagang lokasyon nito kabilang ang Kharg Island. So panoorin natin mga kapatid itong balita mula rito sa UNTV News. We are searching for them. Hinahanap na namin sila, sabing ganon. We call on the people of the countries in the region to report their whereabouts, no? Inaabangan na ng Iran ang mga sundalo ng Amerika ayon sa tagapagsalita ng Iranian Revolutionary Guard. Dagdag nito, nakamanman na ito sa posibleng puposisyonan ng US saan mang bansa sa gitnang silangan. So nananawagan itong tagapagsalita ng ang IRGC o ng Iran military doon sa mga kanilang mga mamamayan na sabihin sa kanila kung nasaan etong mga, kung saan nakaposisyon o kung nasaan itong mga sundalo ng Amerika. Siguro nga talaga dahil kulang sila sa technology na makakapagsabi kung nasaan yung mga sundalo. So hingi sila ng tulong sa mga mamamayan doon sa mga local, sa mga people, no? Nasabihin daw sa kanila kung nasaan itong mga sundalo. Kasi nakaabang na rin daw sila. Gayunman, hinimok nito ang sino mang makapagsasabi kung saan naroon ang mga bagong dating na sundalo. Ayan o, di ba? Wala silang mga yung mga technology, mga satellite, mga gano'n na makakapagsabi kung nasaan. Kasabay ang pakiusap sa Gulf States na agad silang paalisin kung ayaw nilang madamay sa gulo. And at the same time, for their own security to expel the Americans from the region. Ang pahayag na ito ng IRGC ay kasunod ng balitang nagpadala na ang Amerika ng libo-libong US Army mula sa Elite 82nd Airborne Division sa Gulf region. Ako, ayan na. Bagay na mismong ang mga opisyal sa US ang nagsapubliko. The buildup of troops is very different than boots on the ground. We don't have boots on the ground. So walang boots on the ground. Build up pa lang to. I don't think that's the intention, but I think Iran should watch that build up and they need to take note of that. Sa kabila nito, walang bakas ng pagkatakot ang Iran. Ayon kay dating IRGC Commander Ali Akbar Ahmadian, matagal na silang nakapaghanda at nakapagsanay para sa napipintong paghaharap. Ang mensahe nila sa tropa ng Amerika, mas lumapit pa. Nako. Tila minaliit naman ng isang senior military official ng Iran ang kakayahan ng US Army na aniya ay gaya lang din ng US Air Force na hindi kinaya ang kanilang puwersa. Nako. Ay tulad lang daw ng US Air Force na hindi kinaya ang kanilang puwersa mga tol. When they've got no results from the Air Force, which is their strong point, what do they expect from the ground action? No? From a ground action, do American soldier want to die for Israel? We're waiting, sabing ganon mga tol. Dagdag nito, kung gusto nilang mamatay na lang, naghihintay lang nila ang Iran. So kumbaga para sa kanila mga tol, walang nagawa yung Air Force ng Amerika. Kahit na mismong Amerika inilalabas yung mga video kung paano nila inatake, pinasabog, yung mga missile launcher, yung mga eroplanong nandoon nakaparada, yung mga facilities, ikinasawi ng mismong supreme leader nila, ikinasawi ng mga general, ng mga leader, ng mga officials na matataas, mga tol, lahat yun naubos na, lahat yun nasawi na. Bagamat napapalitan, pero nasasawi din naman kilalaunan, pero para dito sa nagsabi is wala naman daw nagawa, no? Etong Air Force ng Amerika. When they've got no results from the Air Force, which is their strong point, 'di ba? Resulta nga yung resulta nga ng pag-atake yung 'di ba? Pagkasawi ng Supreme Leader, result 'yun mga tol, pero ito minaliit. Minaliit nito
IR Rezai, no? Ito yung pangalan nito. Kung gusto nilang mamatay na lang, naghihintay lang nila ang Iran. Ayon naman kay Speaker Muhammad Ghalibaf ng Iranian Parliament, alam nila ang planong pag-okupa sa mga importanteng isla ng Iran. Banta nito, isang maling hakbang ng US at Israel. Hindi nila titigilan ang mga ito. So hindi natin alam mga tol kung ito'y bluff lang ba, kung talagang ano ang nasa isip nila mga kapatid. Pero mukhang hindi na rin naatras itong Amerika at nakaposisyon na sila. Nagbigay lang ng 5-day postponed etong si Trump, pero sabing ganun, naka-ready na i-unleash ang hell, di ba? Yun ang ano, Trump does not bluff, sabing ganun ng secretary mga tol, hindi nagbibiro. So etong mga pahayag nitong halimbawa ito Speaker Iran Islamic Parliament, ito si Muhammad Baghar Ghalibaf. Sabi nga, our forces are monitoring all enemy movements. Diba? And if they take any step, all the vital infrastructure of the regional country will be targeted with relentless unceasing attacks. So nakamonitor lang daw sila sa galaw ng kanilang mga kalaban. Pero ito'y taliwas naman doon sa pahayag ng IRGC spokesperson, yung nagsasalita kanina na ipagsabi daw sa kanila, sabihin daw sa kanila kung nasaan etong mga sundalong to. Paano nila namomonitor kung hindi nga nila alam kung nasaan? So medyo hindi nagtutugma yun mga tol, batay dito sa ating obserbasyon. Iba yung sinasabi nito ni Muhammad Baghar Ghalibaf at iba rin yung sinasabi ng IRGC commander na nagsasalita. Ayon dun sa IRGC commander, nananawagan sila, hinihimok nila yung mga mamamayan na ipagsabi sa kanila, sabihin sa kanila kung nasaan itong mga kalaban. Pero ayon naman dito kay Ghalibaf is minomonitor daw nila yung galaw ng mga kalaban. Paano nila mamomonitor nga kung hindi nila alam kung nasan? Samantala, pinabulaanan ni White House Press Officer Caroline Leavitt ang ilang probisyon sa kumakalat na 15-point plan na alok o mano ng US sa Iran. Ayon sa opisyal, ilan sa mga nasa listahan ay totoo pero mas marami ang hindi o misinformation lamang. This full 15-point plan that's been floating around in many of your outlets, there's a lot of misinformation to that as well. And again, I would caution you from taking things from anonymous sources rather than verifying them directly with the White House. Ayon sa opisyal, naninindigan ang US na ang Iran ang lumapit upang makipagkasundo, kaya kailangan nitong sumang-ayon sa mga kondisyon ng Amerika. Kung hindi, ay makararanas ito ng mas matitindi pang pag-atake. Kaso malinaw din naman, publicly sinasabi ng Iran na hindi sila nakikipag-usap sa Amerika. So sino ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo? 'Di ba? So malinaw na wala talaga nangyayaring kasunduan kung ganyan. The president's preference is always peace. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. Nako. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Does not bluff and he is ready, prepared to unleash hell. Ano ang inyong masasabi mga tol tungkol dyan? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. No? Ay naku po talaga. Hanggang sa muli mga tol.